bilang isang anak ng Diyos, bilang anak ng Diyos at bilang tagapaglingkod ng Diyos. Amen po ba? May moment tayo na dumarating sa buhay natin, yung sitwasyon natin is napakabigat. Amen? No? Dumadating tayo sa buhay na parang gusto na nating sumuko. Amen po ba? Expected po dapat natin yun as a Christian. Amen po ba? The moment that you give your life to the Lord, ikaw yung nagiging target ng demonyo. Amen po ba? Ikaw yung nagiging target ng kaaway. Amen po ba? Sa lahat ng side ng buhay natin, ikaw yung nagiging target ng kaaway. Amen po ba? Kasi nung panahon na hindi mo pa binibigay ang buhay mo sa Lord, kumbaga hindi ka pa fully committed sa Lord, wala pang resistance. Amen po ba? Resistance or gawin yung mga bagay na akala mo sarili mo tama. Wala pang pumipigil sa'yo. Amen po ba? No? Dahil doon, nung time na binigay mo na talaga yung sarili mo, syempre magbabago lahat. Amen po ba? Yung mga bagay na ginagawa mo lang sa sarili mo, hindi mo na siya magagawa dahil kailangan mo na kumonsulta sa Panginoon. Amen po ba? Amen ba? So our title today is Stop Doing Things on Your Own. Amen po ba? Sino ba dito yung palaging may sariling mundo? Taas kamay. Minsan gusto natin yung tumatating tayo sa panahon or sa oras na gusto lang natin mapag-isa, magpag-isip. Amen po ba? Tapos, napupunta tayo sa sitwasyon na parang napapasobra na dahil ikaw lang mag-isa eh. Wala kang ibang matakbuhan. Lalo na kung wala ka sa Panginoon. Amen ba? Nung before po ako maging Kristiyano, naging isa po akong estudyante na sobrang grade conscious. And then, gusto ko gawin yung mga bagay lang na gusto ko sa sarili ko. Ayokong papakilaman ako kasi ito yung way ko. No? Hindi ako mukonsult kahit kanino. Minsan may time no na nakipag-debate pa ako sa teacher ko. No? Magaling ako sa teacher. Ang hilig ko sabihin sa sarili ko na kaya ko to. Alam ko gagawin ko. Hindi ko kailangan ng tulong. Pero darating ako sa point na nabu-burnout na ako. Amen po ba? Naniniwala ako na naranasan ng bawat isa yan. Na-burnout ako, nalupay-pay ako. Sumuko ako. Amen po ba? Minsan kasi tayo, sabihin natin na okay lang tayo, pero ang totoo, na gusto mong sabihin, tinanong ka ng kakilala mo, gusto ka, okay ka lang ba? Ganito, ganyan. Sabihin mo, okay lang ako. Ang saya ng buhay ko, pero yung gusto mo talaga sabihin, hindi ako okay, tulungan mo ko. No? Minsan kasi, hindi tayo nagiging malinaw, no? Sa mga bagay na gusto talaga natin, kaya tayo nahihirapan. Amen po ba? There are reasons why God wants us to stop doing things on our own. Naniniwala po ba tayo na may rason yan? Amen. Number one is, He wants to be invited and present in your life. Amen po ba? Sa tuwing may sitwasyon tayo, nagiging emotional agad tayo. Amen po ba? Hindi mo na agad natin ini-invite ang Lord. Sabi sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sabi dyan, every present help in trouble. No? Siya yung palagi natin dapat lapitan sa tuwing meron tayong mga problema na hindi na kaya natin sarili lamang. Amen po ba? Sabi nga kanina, di ba, sa opening prayer, hindi mo kayang mabuhay na nag-iisa lang. Amen? Kailangan mo ng tao or kapatid sa pananampalataya na tatapik sa'yo na, uy, back to the track ka na dapat. Huwag mo ngayaan na yung sarili mo lumubog. Amen po ba? No?
Huwag natin nahayaan umabot tayo sa point na lubog na tayo, hindi na natin kayang umahon. No? Palagi natin tandaan na ang Lord is palagi nandyan. Pero kailangan din kasi natin humingi. Hinihintay ka lamang niya. Amen po ba? Sabi ko dyan, inviting God in our difficulties. Gusto ng Panginoon or ng Diyos na involve siya sa pangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Unang-una, siya yung nagbigay ng mga pagsubok. Amen po ba? So, dapat tayo, alam natin na siya dapat din ang unang-unang tatawagin natin. Amen po ba? No? May time noon na, kasi hindi pa ako masyadong active sa church. May time na may mga outdate ang mga kabataan. So, meron nung panahon na hindi talaga ako napapayagan. No? Imbis na mag-kim-kim ako sama yung loob ko, at time, ang una-una kong binuksan is yung Bible. Ang sabi doon, hindi ko makakalimutan, anak, kasama yan sa process na ibibigay ko sa'yo. Hindi kita agad-agad i-expose na ganito. Na, okay lahat. Kailangan mo pagdaanan to. Amen po ba? So yun, umiiyak ako nun kasi bakit hindi naman masama yung gagawin ko. Diba? Sabi ko kay nanay nun, gusto ko lang sumama, gusto ko lang makipag-interact. Yun, ganon. Pero hindi na pinayagan. Pero, I pray, yung good doon is, ang una kong kinonsol si Lord. In-encourage ko kayo na, kung tayo dumadaan sa mga pagsubok na ganon, or actually, sabihin natin simple lang, pero sa akin kasi parang, it's a big deal kasi yun lang yung time na parang nagiging open ako sa ibang tao kasi talagang isolated ako before, no? Meron naman ako mga kaibigan pero yung pakiramdam ko is hindi kagaya nung nandun na ako sa Lord. Amen po ba? Amen. Tayo kasi minsan nagagalit tayo kasi gusto natin ng instant. Amen po ba? Kuwari nagdadasal tayo na, Lord, nasa sitwasyon ka na mahirap, sabi mo agad, Lord, get me out of here, no? Hindi mo muna siya i-invite. Sabi ko nga dyan, inviting God in our difficulties. No? Mano ba man lang, i-invite mo muna ang Lord bago ka niya alisin dyan. Amen po ba? There's nothing wrong naman dun sa pagsabi mo na, pagdadasal natin na, Lord, get me out of this situation kasi nahihirapan na ako. Pero bago mo hilingin yun sa Lord na ilabas ka niya, doon sa sitwasyon, imbitahan mo muna siya. Amen ba? Kaya, in-encourage ko ang bawat isa, no? Palagi ako nag-i-encourage eh. Wala kayong ibang sa akin pag nag-preach, encourage. Kahit marindi na kayo sa bunganga ko kaka-encourage, bakit sa isang linggo ba may nakakausap kayo na nag-i-encourage sa inyo? Amen po ba? No? Huwag po tayong maririndi. Lalo na, kung every Sunday lang naman tayo nakaka-read ng mga ganito. No? Ugaliin natin na sa Lord tayo mag-consult. Huwag na sarili natin. Amen po ba? Sabi ko dyan, God moving you out is not as strong as when God enters and start to make change in your situation. What's more powerful than God bringing you out is when God comes in and begins to change things. Mayroong something kapag ang Lord is involved na dun sa sitwasyon o problema na meron ka. Amen po ba? Amen. No? Kasi hindi natin basta-basta hindi natin kayang basta-basta yung problema sa isang wala na agad. No? Kailangan muna natin i-invite ang Lord na, Lord, hindi ko talaga kaya eh. Kailangan kita, no? Doon papasok yung humility. Amen po ba? Ang simple ng salitang humility, pero madalas natin nakakalimutan. Amen po ba? Sa buhay ng bawat isa, meron tayong kanya-kanyang galing eh. Amen po ba? No? Pag nandun na tayo sa field na magaling tayo, nakakalimutan natin na, ay, wait lang. Kailangan ko pala si Lord. No? No? Huwag mo nga hantayin yung panahon
na, or yung oras na nagawa mo na yung bagay, tapos may kulang pala. No? Amen po ba? Sabi ko dyan, if you only focus on God bringing you out, then you are going to be disappointed. Amen po ba? No? Most of us, kapag merong mga problema, trials, trouble, challenges, ang gusto agad natin, ilabas agad tayo dyan. Hindi muna natin nasabihin na, Lord, salamat kasi may problema ako. Lord, salamat may challenge ako. Lord, salamat may trials ako. Ibig sabihin, buhay pa ako. No? Ang mga wala lang problema is mapatay na. Amen po ba? Amen. No? Kaya wag po tayo magagalit sa Panginoon na, ano ba yan? Problema na naman? Wag po. Kasi ibig sabihin, the more na malaki ang problema mo, the more na mabigat yung problema mo, ibig sabihin, malaki yung purpose ni Lord sa iyo. Amen po ba? No? Baka nakalimutan na natin yung purpose natin sa Lord. No? I-remind ko lang kayo na bawat isa sa atin dito ay precious pagdating sa Lord. Meron tayong kanya-kanyang uniqueness pagdating sa Panginoon. May talent kayo na hindi nyo pa na-discover kasi ayaw nyo lumabas sa comfort zone nyo. Amen po ba? No? Kaya, sabi ko dyan, sa pangalawa, God wants a relationship with us. Tatanungin ko po kayo, kamusta po ang relasyon natin sa Panginoon? Nag-a-apply pa ba? Okay pa ba? Amen po ba? Sabi ko dyan, sa Leviticus chapter 26 verse 12, I will walk among you, I will be your God, and you will be my people. Amen po ba? Kapag sabi niya, ang kamalian ko lang nagawa nung panahon na naghihirap ako, hindi mo na ako tumawag sa kanya. No? Kaya, sabi niya, kasi tinatanong ko siya kung ano yung buhay mo nung nandun ka sa labas. Yun ang sagot niya sa akin. So, sinabi niya sa akin na, kung nasa loob ka na ng Panginoon, oo, mahirap, pero balikan mo yung sinabi mo na mahal mo siya eh. Yun yung magbibigay sa'yo ng encouragement, yung magpapatibay pa sa'yo na, ay, oo nga pala, mahal ko si Lord. Magpapatuloy ako kahit mahirap. Amen po ba? Sa 2 Corinthians 3 verse 5, sabi diyan, it is not that we think we are qualified to do anything on our own. Our qualification comes from God. Amen. Apostle Paul reminds us that there is no question of our having sufficient power in ourselves. We cannot claim anything as our own. Amen po ba? Walang tayo dito wala kang pag-aari dito sa mundo. Kanina nga lang nag-uusap kami ni Pastor kapag once na dumating yung oras mo na kukunin ka na ng Panginoon, hindi mo makukuha or hindi mo madadala yung mga yaman mo, yung bahay mo na napakaganda, no? May iwan mo lang at may iwan dito. Ang madadala mo is yung kung ano ba ikaw sa tao na naiwan dito? Ano bang pagkakakilala niya sa'yo? Ikaw ba yung tao na masama ang ugali? O ikaw ba yung tao na mabuti at talagang pinapagkalat ang salita ng Diyos? No? Kaya, ang mas magandang i-invest dito sa buhay at sa earth is yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi, hindi yung mananakaw eh. Amen? Nakarinig ka, pero nakarinig din yung kasama mo. Kumbaga, hayaan mo ang Panginoon na kumilos doon. Kasi hindi mo naman hawak yung puso nila. Amen po ba? Kasi kaya tayo nahihirapan, no? Na i-share yung gospel. Kasi meron tayo agad mindset na i-reject lang niya yan eh. Amen po ba? Tandaan nyo na yung mga taong mas matigas sa Panginoon,
Yun yung, yun yung ginagamit talaga ng Lord eh. Amen ba? Ginagamit siya ni Lord katulad ni Apostol Paul, di ba? Grabe yung pagpa-persecute ni Apostol Paul sa mga ano niya, sa mga tao na nag-share ng gospel. Pero siya din yung ginamit ng Panginoon. Amen po ba? Kaya wag kang aayawan yung mga tao, mga kaibigan yun na talagang palaging nire-reject yung salita ng Lord. Mag-share ka, okay lang. I-reject niya, pero ikaw, as a Christian, dapat gawin mo rin yung accountability mo sa kanya. Amen po ba? Amen. Yung last, may kailang yung mensahe natin ngayon. No? Yung last po, He wants us to have a childlike dependence on Him. Amen po ba? Sabi dito sa Matthew 18, chapter 18, verse 2 to 5. He called a little child him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me." Amen po ba? Sabi ko dyan, having faith like a child requires putting aside our will. Amen po ba? No? Naniniwala ko na bawat isa ay nakita na ng bata. Dito pa lang, dami nating kids. Amen po ba? No? Having a child faith in Christ as an adult does not mean that we have to trust blindly. Amen po ba? No? Children often have very little control in their life. Amen po ba? They always depend on their parents. No? Pag nasa school naman sila, sa teachers nila, no? Minsan sa mga kapatid nila kung wala si parent, no? So tayo, sabi ng Panginoon dyan, we need to have a childlike faith na lagi nakadepende sa Kanya. Amen po ba? Kung naalala natin dati na preach ni Pastora to eh, yung about sa childlike faith na to. No? Kasi kapag hindi naman kasi to literal, minsan kasi tinitake natin as literal. No? Childlike faith is yung talagang lagi tayo nakadepende sa Panginoon sa bawat decision na gagawin natin. Ultimo, katulad ng ginawa ko dati sa pag-apply ko sa work. Yun. Pwede naman tututusin, pwede naman ako kahit saan na lang di ba? Amen po ba? Pero, sabi ko, Lord, hindi ko kaya to eh. Lalo na, first time ako. Amen po ba? No? Kailangan kita. So, doon papasok yung faith na kailangan kong, ang tagal ko po natenga, alam niyo po yan. No, mga ilang buwan din yun. Sinabi ko rin, tinake ko din yun as my rest. Hindi ko siya tinake as negative. Kasi kung magiging negative, lamunin. Amen po ba? Alam po, bigat. No? Amen po ba? Pero, sabi ko nung nakaraang preaching, di ba? Kailangan mo maging positive. Yung mga situation na meron ka, na akala mo negative, no? Nasa isip mo lang kasi yun na negative, pero maging positive ka. No? Yung demonyo talaga, tinatarget ako nung time na yun. Kaya, sa akin. Tagal-tagal mo ng graduate, sado ka na. Tapos wala ka pa rin trabaho. Tapos, sabi ko, ano ngayon? Kasi, ini-enjoy ko pa yung nag-serve ako sa Lord na freely. No? Alam mo yung parang sinabi ko din sa sarili ko, huwag kang mabad. Kasi kung wala kang parang hindi mo rin in-encourage, hindi mo rin rebuke yung sinabi ng demonyo, talagang malulugmok ka agad eh. Sabi ko, huwag kang mabad. 4 na taon sa college life, ginawa mo lahat. Pinagsabay mo, pag-serve sa Lord, nag-aaral ka, gumawa ka ng oras para sa Panginoon. Huwag kang mabad.
dahil lang doon sa maliit na sinabi ng demonyo sa'yo, huwag kang mabad. No, tapik lang ako ng tapik. No? Tapos, ilang buwan na pagre-review, halos 4 na buwan, dagdag 4 na taon. Huwag kang mabad, sabi ko. Tapos, nung araw ng review, 2 days, pero parang taon kang nagkasagot ng board exam. Huwag kang mabad. Ginawa mo yung lahat. Nag-antay ka ng result. Diba? Sabi ko sa sarili ko. Dumating ako dun sa point na tama pa ba to? Kasi hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho. No? Sabi ko na lang nun talaga, Lord, alam ko naman na ginawa ko yung part ko as anak, as a student, as a servant. Etong buwan na to na nagpahinga ako, ibigay niyo po sa akin. Sabi ko. Then, yung time na yon, kasama din nun, nagpe-pray ako sa job ko na din. Kasi, naniniwala naman ako na nagpe-pray ka, dapat may ginagawa ka rin. Amen po ba? Amen. Kasi hindi pwedeng Diyos lang ang gagawa ng paraan para meron kang marating sa buhay. Kailangan mo magsumikap sa sarili mo din. Pero hindi ko sinasabi na puro sarili mo na lang. Amen po ba? Hindi ko sinasabi na mag-lean ka sa sarili mong understanding. Ito yung ways ko, ito yung ganito, itong ganyan, ito ganyan, ito ganyan. Actually, nagka-work na nga ako, pinapugit sound. Hindi ko na isip, may kaltas pala. Amen po ba? Amen. Yun yung sinasabi ni Lord na binigyan na kita ng work. Ngayon, alalahanin mo ulit ako. Amen po ba? Sa bawat sitwasyon na meron po tayo, trials o challenges na meron tayo, ang palagi po nating isipin is ang Lord. Nabigyan na ako ulit ni Lord ng ganitong bill eh. Mas mataas lang ng kaunti. Nabayaran ko naman, kaya naniniwala ko na ngayon mababayaran ko ulit. Amen po ba? Lalo na ngayon katapusan. Amen po ba? Darating na naman si due date. Amen po ba? No? Nakikita ko kasi sa magulang ko yan. No? Naniniwala naman ako yung mga kabataan dito, no? Alam din yung ganyang feeling, no? Na makikita mo yung magulang na kamot ulo. Kamot ulo sa mga bills. Yes. Kamot ulo sa bill ng kuryente, bill ng tubig, renta, kotse, may kotse, di ba? Transpo, bakit? O, di ba? O, amen po ba? O, baon. Kahapon, nagkukwenta kami ni nanay. Sabi ko, Nay, ganito lang eh. So sabi ko, pag nag 6 to 6 kami, anong oras ako alis? Tapos wala pa masyadong tricycle. Tapos sabi ko, kasi nag-iisip kasi ako mag-dorm. Sabi ko, may 1 month advance, 1 month deposit, anong matitira sa sahod mo? Diba? Amen po ba? Kahapon nagkukwenta na kami. Pagdating talaga sa pera, bilis. Ang bilis ng utak ko. Ang bilis din yung pera. Sabi ko, kakain ka, magka-transpo, ganito, ganyan. Amen po ba? Ang dami nakaka-relate, yes. Sa estudyante, sabi ng magulang mo, mag-ipon ka. Paglabas pa lang ng school, may milk tea. Paano yan? Ba? No? Kailangan ng disiplina. Amen po ba? Disiplina sa pag-spend ng money. Yes, para magkaroon tayo ng savings. Kasi sabi ni nanay sa akin, Nak, kapag ka ganito, nag-umpisa ka na ng trabaho, dapat lagi mong iisipin, savings. Pero sabi din ni nanay, huwag mong kalimutan ng Lord. Amen po ba? Doon ako natuwa kasi sabi, parang dati sabi niya, bilan mo ako ng ganito, bilan mo ako ng ganito. Pero ngayon, unang-una ang Lord. Amen po ba? Kasi,
naniniwala ko na ang bawat isa rito is dumaan sa financial, struggle, no? Ngayon, as an adult, yung mga coming adult dyan, no? Dadaanan nyo na din yan. Pero hindi ko sinasabi yung student ngayon, wala kayong struggle sa financial nyo. No? Tingnan nyo yung sakripisyo ng magulang nyo din. Amen po ba? Hindi. Amen. Amen. Ang dami na natamaan. Sana, yung mga anak, yung binigay ng magulang sa inyo, hindi naman sinasabi na, eto kasi yung minsan yung kabataan, sinasabi nila, record ba ibalik agad? Ha? Sabihin natin hindi, pero parte ka ng pamilya, anak ka. Amen ba? Hindi nire-require na ibigay mo lahat ng sahod mo, pero alalahanin mo na yung magulang mo, simula pagkabata hanggang matapos ka ng pag-aaral, provide lahat. Amen ba? Amen. No? Kahit habang nag-aaral ka, kung makikita mo yung magulang mo, nagbibilang ng pera, naglilista ng mga dapat nila gastusin sa isang buwan, baka makakita nyo pa, sabi ko nga, nasabi ko, natira 500, savings 500, wala, saan malarating? Eh, ang mahal ng bilihin ngayon, amen po ba? O, di ba? Amen po ba? O, ang bigas, ang ulam, alam na, amen. Nagpapasalamat lang talaga tayo sa Panginoon na sinusustain niya tayo araw-araw. Amen ba? Natatawa ako nung nakaraan kasi yung wallet ko punong-puno dati yan ng coins. Yes. Tapos, nung nilabas ko, sabi ng kasama niya, hala, wala nang coins, naghihirap ka na. Sabi ko, hindi ako naghihirap, wala lang dyan. Amen. Opo na, no? Amen. Yun yung mga, yun yung mga tirada natin as a Kristiyano, no? Na, hindi mo i-accept yun na naghihirap. Hindi. Amen ba? Overflowing, no? Kasi doon mo ma-attract talaga yung blessing. Sabi niya, yung anak ko, pinagmamalaki yung anak. Pero yung wallet ko na yun, alam mo, puro resibo. Amen ba? Ticket ng Egypt. Amen? Kasi yung tao, pwede niyang sabihin sa'yo, wala ka ng pera, wala ka ng pamasahe. Pwede mo mag-overthink ka kagad eh. Kahit na yung araw na yun, meron ka pa ng pamasahe. Amen ba? Imbis na i-focus mo yung araw na yun, yung present na yun, iniisip mo agad yung future. No? Wala namang masamang isipin mo yung future, pero yung present, meron pa namang pinrovide si Lord sa'yo eh. Amen ba? No? Kung alam mo na yung budget mo is kulang na lang, ang gawin mo, Lord, eto na lang to. Amen ba? Eto na lang to. Alam kong may bibigay kang tao. Amen ba? Marami akong experience dyan. Amen ba? Siyempre, yung mga salamat sa Panginoon, ginagamit niya yung mga taong pinapasabay ako hanggang sa labas ng kami dalawa ng kapatid ko. Amen ba? Kasi, hindi lahat ng tao may pagkakataon maranasan yon. Amen ba? May time ako sa buhay ko na kapag talagang burnout, lalapit ako sa Panginoon. Tapos, meron din akong ugali na lalabas ako. Wala lang, parang gusto ko lang. Tapos, bibiyahe ako. Makikita mo yung mga tao sa kalsada. May isip mo, ay Lord, mas blessed pala ako. Amen ba? Yun yung sinasabi na realization ng bawat isa, na kapag tumingin ka sa paligid, makikita mo na merong mga bata na gustong mag-aral, pero hindi makapag-aral. May mga magulang na gustong magkatrabaho, pero ikaw, trabaho ka na, nagrereklamo ka pa. Amen ba? No? May
May mga bata na walang makain, pero ikaw sobra-sobra pa. Diba? Amen po ba? Yun yung mga maliliit na bagay, pero malaking bagay para sa ibang tao. Amen po ba? Yun yung palagi nating isipin na, oo nga, Lord, ang lakas ng loob kong mag-inarte sa buhay. Pero pag tinignan mo yung mga taong nasa paligid ko, tinignan ko, nag-realization ako, no? Nasabihin sa'yo ni Lord, Nak, andyan ka sa sitwasyon na meron ka, pero bakit parang lugmok ka? Tingnan mo yung mga tao na nariyan. Amen ba? No? Naniniwala ko na ang bawat isa sa atin, hindi may likas na tawag nito, kabutihan sa puso natin. No? Sinasabi kasi ng iba na, hindi, pag masamang tao, masama na yan. No, hindi po ganun. No? Kailangan nyo tingnan ang tao hindi dahil sa nakikita nyo lang. No? Sabi nga, don't judge the book by its cover. Amen ba? Kasi, kasi naranasan ko na rin po kasi yan, na first impression ko dun sa isang tao na yun, napakasungit. Parang halos lahat na lang dadakmait. Pero nung panahon na nagkakilala kami, tapos talagang nagkwento siya, nag-open siya, hindi mo makikita sa kanya yung isang tao na mag-open siya. Na, yun yung sinasabi ni Lord sa atin na dapat makita sa'yo, kumbaga marepresenta na yung presensya ng Panginoon nakikita sa'yo. Amen ba? Kasi kahit sa galaw pa lang natin, kung talagang tayo is yung relationship natin sa Lord is talagang solido, kahit sa galaw, unang padyak o tapak ng paa natin, unang kita lang nila sa atin, makikita nila yung Diyos na meron tayo. Amen po ba? Doon pa lang nakapag-evangelize na tayo. Amen po ba? Yung Facebook nyo, yung Instagram nyo, anong laman? Gusto ko lang i-remind ang bawat isa na parang nakakalimutan na kasi natin na dapat po tayo mag-evangelize. Amen po ba? Muli po nating buhayin yung pag-i-evangelize. Hindi naman sinabi ni Lord na ang evangelism lang is yung harap ka sa tao tapos may kapagkwentuhan ka about sa God. Hindi rin. Dapat doon pa lang sa social media mo, representasyon ng sarili mo, makikita na yung Diyos na meron ka. Doon pa lang nag-evangelize ka na. Amen po ba? Kaya, I want to encourage each and everyone na let us represent the Lord. No? Na makita ang Panginoon sa buhay natin at hindi tayo ang makita. Amen po ba? Sa Matthew 17 verse 12, sabi dyan, 17 verse 12, tama. He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen po ba? Ang nire-require nga lang ni Lord is small mustard seed. Amen po ba? Yun lang ang nire-require ni Lord. Magkaroon tayo ng faith. Kasi, siya ang gagalaw niyan na sa pamagitan ng pagsubok, doon niya matitrain yun. No? Sa process na meron doon, yung faith mo matitest ni Lord Talaga bang tapat to sa akin? Nakita niya yung buhay ni Job. Amen po ba? Naniniwala ako na ang bawat isa ay pamilyar sa buhay ni Job. Nawalan ng pamilya, nawalan ng ari-arian, nawalan ng kayamanan, lahat-lahat. Pero sa huli, si Lord pa rin ang natakbuhan niya. Amen po ba? This is our last verse, no? Sa 1 Samuel 17, verse 32 to 15. David said to Saul, let no one lose heart on account of this Palestine,
Your servant will go and fight him." Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior for his youth." Yan yung sinasabi ko na wag mong i-judge mo na ang isang tao. Bata pa siya niyan, di ba? Amen po ba? Hindi alam ni Saul na isa siyang ng sheep, tagapagbantay. Sa verse 34, "But David said to Saul, 'Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear come and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them." Amen po ba? Grabe yung trust ni David. Amen po ba? Because he has defied the armies of the living God. Verse 37, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of bear will rescue me from the hand of this Philistine." Amen po ba? Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried to walk around because he was not used to them. "I cannot go in this," he said to Saul, "because I'm not used to them." So he took them off. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the streams, put them in the pouch of his shepherd's back, and when his sling is in his hand, approached the Philistine. Amen po ba? Meanwhile, the Philistine, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with health and handsome, and he despised him. He said to David, "Am I a dog that you come out at me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. "Come here," he said, "and I'll give your flesh to the birds and wild animals." Minsan ganito yung kaaway. Amen po ba? May kanya-kanya tayong gulayat sa buhay natin. Amen po ba? No? Talagang i-insultuin talaga tayo. Sabi niya, hindi, ganyan ka lang eh. Ito lang kaya mo. No? Kaya importante sa atin yung guard our mind. Amen po ba? Kasi sabi ko, di ba, nakaraan, our mind is our battlefield. Di ba? Amen po ba? 45. David said to Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel." Amen po ba? Yun yung sinasabi natin na dito, confident si David kasi alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Amen po ba? 41. "All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's." Amen po ba? Lahat ng battle natin sa buhay, hindi natin battle. Battle yan ng Lord. Amen po ba? Kaya bigay natin sa Kanya, ibigay natin sa kamay niya, and He will give you all of you into our hands. As Philistine moved closer to attack him, David ran quickly towards the battle line to meet him, reaching into his bag and taking out
a stone. He slung it and struck the Philistine on forehead. The stone sunk into his forehead and he fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine. He with a sling and stone, without a sword in his hand. He struck down the Philistine and killed him. Amen ba? Sabi ko dyan, don't face your giant alone. Amen ba? Kasi may Lord tayo na tutulong sa atin. Sinabi dyan na yung battle is hindi talaga sa atin. Amen ba? Yung battle is sa Lord. Last verse natin, Isaiah 41, verse 10 to 11. Alam ko na ang bawat isa ay familiar na. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with righteousness' right hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Amen po ba? Ngayon, naniniwala ko na ang bawat isa ay nakarinig ng salita ng Panginoon. At inaasahan ko po na i-apply ito sa bawat desisyon o sa buhay na meron tayo. Amen po ba? Let us stand on our feet po. Kasi meron tayong prayer points. Amen. Sino pong handang magdasal? Taas kami. Amen. Okay. Our first prayer point po. Lord, please make my path straight. Remove any obstacles that may lead me astray from your righteous and loving path. In Jesus' name. Amen po ba? So let us pray po. Father in heaven, the mighty name of Jesus, Lord, please make my path straight. Make my path straight. Remove any obstacle, any blockage sa daanan na meron ng bawat isa. I-remove mo, Panginoon, ang mga harang na yan sa pangalan ni Jesus. Gaya ng pag-remove mo, pagwasak mo sa wall of Jericho. Panginoon, ikaw ang manguna sa bawat isa, sa bawat desisyon na meron ng isa. Lord God, ikaw ang magbigay ng wisdom and knowledge sa bawat isa. Na ang obstacles na yan ay dapat alam namin kung paano namin harapin. Help us, Lord God. Help us, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Next prayer point. Lord, grant me the clarity to discern your will and the encourage to follow it, even when it is seem unclear or difficult, in Jesus' name. Panginoon, alam ko, plus, ni-encourage ko ng bawat isa na i-pray talaga ito. Amen po ba? Kasi, alam ko na minsan hindi natin alam, minsan hindi malinaw sa atin, minsan ang hirap-hirap na. Pero, let us ask for the grace na clarity to discern kung ano yung will ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Let's go, church. Lord, Father in heaven, the mighty name of Jesus, Lord, grant me the clarity to discern your will and the courage to follow it. Even when it seems unclear or difficult, Lord God, ano man, Panginoon, yung mga bagay na yan, Lord God, Lord, tulungan mo kaming malaman. Give us the grace, Father, Lord God, to discern your will, Lord God, and have a courage to follow it each day sa buhay namin, Lord God. Ikaw ang manguna, Lord God, every unseen or difficult times, Lord God. Ikaw ang manguna sa buhay namin, Lord God. In Jesus' name, amen. Our next prayer point po. Anybody that is burdened and not a blessing in your life, in my life, cut them off in Jesus' name. Hindi natin alam, pero meron tayo sa buhay niyan, no? Na dapat natin i-cut off, no? Anybody that is a burden and not a blessing in my life, cut them off in Jesus' name. Let's go, church. Father in heaven, the mighty name of Jesus, Lord, anybody that is burdened and not a blessing in my life,
Cut them off in Jesus' name. Cut them off in Jesus' name. Cut them off in Jesus' name. Saan man yung corner ng buhay namin, Lord God, those people or bagay or sitwasyon na hindi nakapag-bless sa amin, sa buhay namin, cut them off in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Next prayer point. Anyone that is a waster and not an investor in my life, in your life, cut them off in Jesus' name. Amen po ba? Anyone that is waster and not an investor in my life, cut them off in Jesus' name. Let's go, church. Father in heaven, in the mighty name of Jesus, Lord, anyone, Lord God, that is a waster, and not an investor in my life, cut them off. Cut them off in Jesus' name. Cut them off in Jesus' name. Saan man yan, Lord, ka sitwasyon sa life namin, sa corner ng buhay namin, Lord God, na waster and not an investor in our life, cut them off. Cut them off in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Our next prayer point. Anyone that does not develop me, but drains me, cut them off in Jesus' name. Anyone that does not develop me, but drains me, cut them off in Jesus' name. Let's go, church. Father in heaven, the mighty name of Jesus, Lord God, anyone, Lord God, that does not develop me, but it drains me, cut them off in Jesus' name. Alisin mo sila sa buhay namin. Alisin mo sila sa buhay namin. Sa financial man yan, Lord God, alisin mo sila sa pangalan ni Jesus. Alisin mo sila sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw magpisa kami ng Panginoon ng buhay, Lord God. Cut them off in Jesus' name. Cut them off in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Anyone that insults you instead of exalting you, cut them off in Jesus' name. Amen po ba? Kung mapansin nyo, palagi tayong magka-cut off. No? Naniniwala ako na cutting off sa mga bagay o cutting off people is not a weakness. Amen po ba? It is a wisdom from the Lord. Amen po ba? Kaya kung meron man or anyone that insults you, or you, instead of exalting, cut them off in Jesus' name. Cut them off in Jesus' name. So let's go, church. Father in heaven, the mighty name of Jesus, Lord, anyone that insults you, instead of exalting, cut them off in Jesus' name. Cut them off in Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, amen. Anyone that is hindrance and not a help, cut them off in Jesus' name. Anyone that is a hindrance and not a help, cut them off in Jesus' name. Let's go, church. Anyone, Father, Lord God, sa buhay namin, Lord God, tao man yan, sitwasyon man yan, o bagay man yan sa buhay namin, nagiging hindrance at hindi tumutulong sa buhay namin, Lord God, para mag-grow kami, Lord God, cut them off in Jesus' name. Got them up in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Last na po. Anyone that is a lesson instead of a blessing, cut them up in Jesus' name. Amen po ba? Kung ano man yung nagle-less sa blessing natin, i-cut po natin. Alam ko naman na ang bawat isa ay naghahantay ng blessing. May hinahantay na blessing na dumating sa buhay natin. Kaya please, pray this prayer point seriously. Let's go, church. Father in heaven, the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, anyone that is a lesson instead of blessing, cut them off, Lord God. Anyone that is a lesson instead of a blessing, cut them off in Jesus' name, Lord God. Thank you, Lord God, dahil, Lord God, sa iyo salita, Lord God, ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon. Lord, help us to apply those things, Lord God, na natutunan namin ngayong araw, ngayong umaga. Lord, lead us, Lord God. Lord, always speak to us. We welcome the Holy Spirit to always guide us in every day, in every circumstance na meron kami, Panginoon. Please, i-lead mo kami sa tamang path. Ikaw ang magbigay sa amin ng wisdom and knowledge kung paano gagawin sa bawat buhay na meron kami, sa bawat desisyon na meron kami, sa bawat challenges at trial na meron kami. Help us, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Lord, I speak blessing in each and every one in Jesus' name. I speak healing in Jesus' name.
I speak revival in Jesus' name. I speak renewal in their hearts in Jesus' name. Ikaw ang manguna, Lord. Let your will be done in each and every one in Jesus' name. Amen.